Amen and amen and amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Hallelujah. Bali ilang araw na lang po bago po mag-New Year. Wow. Okay, so 4 days na lang po, hindi po ba? Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. 4 days. Di ba? Sabi sa katabi mo, 4 na araw na lang. Ayan. Okay, amen. So, praise God. Sino po excited na meron pong New Year? Okay, lahat po tayo excited, hindi po ba? Yung iba po ay mas excited pa sa New Year kaysa sa birthday nila. Okay? Bakit po? Kasi po pagka New Year, merong kainan, kahit na hindi ka maganda. Pag birthday mo, ikaw yung maghahanda. Okay? Amen? So, praise God. So, ngayon po, bago po matapos ang New Year, ano po yung dapat po natin gawin? Of course, ang dapat po natin gawin, mga kapatid, we have to prepare for a fresh start. Hindi po ba? Di ba nakapagbibigay po ito ng pag-asa po sa atin that every time na mapapasok po yung bagong taon, parang lahat po tayo ay malinis ng malinis. Malinis po yung ating pong kalendaryo, hindi po ba? Okay, so excited po tayo when there is a New Year, hindi po ba? So what are some benefits of a fresh start? Ano po ba yung mga benepisyo pagka tayo po ay nagsisimula? Unang-una sa lahat, it gives us excitement to pursue our goals with greater energy and determination. Hindi po ba? Meron po tayong excitement na lakaran muli yung ating pong mga pangarap, yung mga hindi po nangyari ngayon. We are very, very hopeful. Tayo po'y puno-puno ng pag-asa and the determination para yung mga hindi nangyari noon ay mangyayari sa iyo next year. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, yung hindi nangyari ngayon, mangyayari sa iyo next year. Okay, but although we are still believing that there is still a year-end blessings, hindi po ba? Pero hindi man mangyari yon, meron pang next year. Amen? And then number 2 po, ano po ba yung benefits? It's an opportunity for growth. Di po ba? Meron po tayo isang opportunity for growth. Kung noon, wala po masyado nangyari. But of course, we learn from past mistakes. Natuto po tayo sa ating po mga pagkakamali. Sino po dito yung maraming mga pagkakamali? Ayun, at least may kalahating honest. Hindi po ba? Sino po dito yung tumatanggap na meron po siya mga pagkakamali? Ayan, lahat na tayo honest. Okay? Hindi po ba? We learn from past mistakes and make necessary changes. Hindi naman po pwedeng ulitin mo pa yung mga pagkakamali mo. Sabi mo sa kanila, wag mo nang uulitin yung pagkakamali mo, oy. Di po ba? And then ano pa po nangyayari? On the coming year, di po ba, we have improved relationships. Nagkakaroon po ng improvement yung ating po relationships, di po ba? Di po ba, sinasabi po natin, kalimutan mo na yung nakaraan, 2023, 2024 na ngayon. Di po ba? We have to rebuild our trust, hindi po ba? And then foster stronger connections with others. Amen? Patuloy po natin pag-ibayuhin ang ating pong relationship sa bawat isa. And then another one pa po is encourage us to make a lifestyle change or adjustment. Di ba? Pagka sinabi pong lifestyle change, meron kang babaguhin sa pang-araw-araw mong ginagawa. Tama? Sino po yung gusto ng pagbabago? Okay, gusto po natin ng pagbabago, meron tayong babaguhin. Okay, sabi po ni Lolo Einstein, isang kamangmangan, na umasa ka ng pagbabago kung wala ka namang binabago sa buhay mo. Amen, hallelujah. Wag lang puro kilay o kulay ng cutics ang binabago po natin. Okay, o sapatos o damit. Of course, meron tayong babaguhin sa ating po pag-iisip, meron po tayong babaguhin sa ating po pananalita, meron po tayong babaguhin sa ating po damdamin, sa ating po mga pang-araw-araw na ginagawa. Amen? Kung di man totally na mabago, of course, we have to make an adjustment. Minsan po may mga bagay na mahirap pong baguhin right away. So, tulad po ng diet, hindi po madali yan. Hindi po ba? Kung kumakain ka ng sakaterbang kanin noon, hindi po ba? So, mahirap po magbawas. Okay? Okay. And then, we have to reevaluate our priorities. Hindi po ba? So, dapat po yung priorities po natin, palagi po natin inaayos na po natin. Hindi po pwedeng meron pong nauna kay Lord. Dapat po palaging si Lord ang number 1. Okay? And then, let us focus on what truly matters. Ano ba talaga yung mahalaga sa buhay mo? Trabaho lang ba? Pera lang ba? Career? Promotion? Okay? Let's reevaluate and let's focus on what truly matters most in life. Okay? Of course, number 1, palagi siyempre si Lord ang number 1 po sa atin, di ba? Okay, kaya ikaw lamang ang pupurihin ko, di ba? Siya lamang dapat ang number 1. Okay? And then, a new year, ano po ba yung fresh starts? It fills us with hope. Punong-puno po tayo ng pag-asa.
And then for the future, reminding us that it's never too late. Okay? Hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa akin mo, hindi pa huli ang lahat. Okay, di ba ba? Hindi pa huli ang lahat. Meron pa pag-asa na i-pursue po natin yung ating pong mga pangarap sa ating pong buhay and find fulfillment. And then, so, before the end of the year, hindi po ba, bago po matapos ang taon, let's take opportunity to reflect and prepare for the coming new year. Mag-reflect po tayo. Ano po ba ibig sabihin ng reflect? Magbulay-bulay ka, mag-isip-isip ka. Okay? Di ba, isipin po natin kung ano ba yung mga kapalpakan po natin. Kung palpak, wag na po nating ulitin. Kung nadapa ka, halimbawa, kung meron kang nadapa ka sa isang lubak, di po ba? Wag mo nang daanan uli. Di ba? So it's just as simple as that. Di po ba? So mag-ano po tayo? So how? Paano po tayo magbabago? Saan po ba tayo magsisimula? Unang-una sa lahat, let's start by reflecting on the past. Okay? Mag-reflect po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Sino po dito yung nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako dahil yung mga testimonies kanina bago po sa aming po devotion, si Julius, yung perang inaasahan niya na back pay, inayaan niya na. Sige Lord, bahala ka na dyan. Di po ba? Bago matapos ng taon, nakakuha niya. Okay, amen. Mga 1 million yata yun. Okay? And then si Winsel, nakakatuwa rin, di po ba? Yung prophecy sa kanya, yung hindi niya inaasahan na makapag-work siya dito sa Macau with another career. Okay? Na bagay din po sa kanya pong talent and ability. Nakuha po niya. Amen. Hallelujah. Kaya naniniwala po ako sa inyo na bago po matapos ang taong ito, meron pa po kayong year-end blessing na matatanggap. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, tayo yan. Okay? So reflect about your shortcomings. Ano po natin yung ating po mga pagkakamali. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. We all fall short. Lahat po tayo nagkakamali. Pero hindi po tayo nagdodwell doon. Hindi po dapat tayo nananatili doon sa ating po pagkakadapa. Pag nadapa ka, tumayo ka, hoy. Di ba? May lakas ka pa. Okay? Amen. Hallelujah. And then, so ano pong gagawin po natin? We have to express our gratitude sa kabutihan po ng Panginoon, sa Kanya pong biyaya. It's only by the grace of God why I'm standing here. It's only by the grace of God why we can come to the church. Hindi po ba? It's only by the grace of God na narito pa tayo sa Macau. Iba sa atin, one day na lang, nagkaroon ka pa ng trabaho. Hindi po ba? Amen. Kaya po it's very, very important for us to express our gratitude and our thanksgiving to God. Kung may palpak, confess and repent. Sabihin po natin, di po ba? Panginoon, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako na lumakad uli ng maayos upang ikaw ay aking mabigyan ng kapurihan. Amen? And then take time to reflect on the lessons learned. Okay? Ano ba yung mga lessons na natutunan po ninyo? Okay? So pag napalo ka na, huwag ka na magpapalo uli. Okay? Amen? Hallelujah. So, kaya po sabi po ng Apostle po, sabi sa Philippians 3:13, sabay-sabay po natin basahin. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So always remember, mga kapatid, that we made this far because of the grace of God. Di po ba? Buhay pa tayo. Di po ba? Samantalang last year, tayong lahat ay naghihingalo. Hindi po ba? Naghihingalo po tayo. Sabi ko, ako nga prayer ko, Lord, sige, kung kukunin mo na ako, kunin mo na ako. Okay. Di ba? Mahirap po, 1 week. 1 week kang may COVID. Pero purihin ng Diyos, dahil sa biyaya po ng Diyos, tayo naririto pa. Umabot po tayo ng 2024. Di po ba? We should always remember that we cannot make it on our own. Okay? Palagi po natin acknowledge ang presensya po ng Diyos, ang Kanya pong kapangyarihan, ang Kanya pong kalakasan, ang Kanya pong kabutihan sa ating pong buhay. If you want to make kung sino po dito yung gusto nyo magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, always remember that you cannot make it on your own. Palagi po tayong magdepende sa Diyos. Palagi po tayong magdepende sa kalakasan po niya, sa karunungan po niya. And I declare and I guarantee you, mga kapatid, that next year will be better than this year. Amen. Hallelujah. Because you believe that you will walk along with the Holy Spirit. Amen.
And that along the way, alalahanin po natin mga kapatid, although that we will be making plans, na marami po tayong mga goals, marami po tayong mga panalangin, okay? That along the way, we will be making mistakes, na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pagkakamali. Amen? Kaya, and then always remember that every time you fall, He is always there to carry you. Okay, na palagi pagka bumagsak po tayo, naririyan po siya palagi para po tayo ay bitbitin. Okay? Amen. Hallelujah. Praise God. And then the next verse po, Philippians 3:14, I press on. Sabay-sabay po natin sabihin, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Alam niyo po, napakarami po nating mga goals sa buhay. Hindi po ba? Pagka, lalo na pag bago matapos ang taon, dami na po ting goal. Health goals, hindi po ba? Hindi na ako kakain ito. Hindi na ako iinom nito. Hindi na ako magkukok. Hindi po ba? Hindi na ako kakain ng sandamukal na kanin. Okay? Babawasan ko na chicharon, babawasan ko na ang sisig. Okay? Hindi po ba? Basta yung sa New Year, okay na yun, last na yun. Pero babawasan ko na after ng sa 2024. Okay? Hindi po ba napakarami po nating goals? Meron po tayong goals na palagi tayong magsisipag na tayo. May goals tayo na magtitipid na tayo, na hindi na tayo masyadong bibili ng mga sale, okay? Okay, di ba ba? Marami po tayong gusto na magsisave tayo. Basta magsisave ako, magta-travel ako sa ganito. Di ba ba? Napakarami po nating mga goals, amen, sa ating pong buhay. Pero ang isa po sa pinakamahalagang goals po natin na dapat po i-establish ay ang ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Amen. Yung ating pong spiritual growth, that should be our priority. So ngayon, paano po tayo lalago spiritually? We have to prioritize our devotion. Okay, so sino na nakatapos ngayon ng ating pong devotion? Wow, parang di ninyo alam, ano? Okay. Amen. So ngayon po yung nag-e-end yung ating pong devotion, di ba? Proverbs 31. Okay? So nag-uusap kami kung buwas na po natin iaano yung ating pong devotion. Sabi ni Sister Stella sa, sa New Year na, para meron pa kayong 3 araw na mag-reflect. Okay? 4 na araw mag-reflect. And then, ano pa po ang gagawin po natin for us to spiritually grow? We have to seek opportunities for personal and spiritual growth. Okay? Pagka sinabi pong personal, ibig po sabihin, we have to improve ourselves. Okay? Di lamang po external. Yung ating po pinagaganda. And ito po, yung loob po natin, dapat po pinagaganda po natin. Okay? Matuto po tayong mas lalong lumapit kay Lord. Okay? Alam niyo po, one of my goal is to be closer and closer each day to God. Yun ang aking pong, sa bawat araw, yung mas lalo akong napapalapit po sa Kanya. Okay? Amen. And then, magpaano po tayo? Magpa-undergo po tayo ng training, ng spiritual, ng discipleship. Napakahalaga po nun. Okay? Kasi kung if you will not undergo a discipleship program, 10 years from now, ganyan ka pa rin. Wala pa rin pagbabago. Di ba? Minsan, nagtatampo, minsan, mainitin ang ulo, minsan, may sumpong, hindi na mag-church. Okay? Di ba? Okay, sabi mo nga sa tabi mo, sabi ko na nga ba, ikaw yung pinatatamaan ngayon eh. Okay. Amen? And let go of your past. Hayaan na po natin yung nakalipas na yun eh. Di ba? Kung iniwan ka nila, hindi mo kawalan yung kawalan nila yun. Okay? Amen? Amen? Release any regrets. Di ba? Tampo, inggit, selos na nagiging dahilan para po tayo hindi makausad sa ating po magandang kinabukasan. Forgive yourself. Kamali ka, so forgive. Di ba? Forgive yourself and others is the key to moving forward. Okay? Wala pong ibang susi para ikaw ay makalaya. Okay? Maka-step forward para kung ikaw ay magpapatawad. Amen? Kaya sikuyin mo nga ng konting katabi, sabihin, patawarin mo na yun, oy. Okay, amen, hallelujah. 10 taon na eh, namatay na nga eh, hindi mo pa pinapatawad, okay? Okay. Isaiah 43 verse 18, remember not the former things, nor consider the things of old. So ano po ibig sabihin niya? Sabi sabihin, not to dwell on or define by past mistakes, failures, or experiences. Wag na po tayo mag-dwell dun sa mga palpak na yun, okay? So don't let the past hold you back from your present and your future. Wag po natin hayaan na yun na maging dahilan ng hindi po natin pag-usad
Ay, maging dahilan yun para hindi po natin maranasan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Because I always say this, hindi po ba, unforgiveness is a blessing blocker. Okay? Yun po yung nagiging dahilan para hindi mo maranasan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay because of unforgiveness. Kaya po di ba inutos ng Panginoon na bago ka pumunta sa kanya pong sa sanctuaryo, okay? Ayusin mo muna ang iyong situation sa iyong kapatiran. Okay? Ibig sabihin, dapat po tayo ay palagi pong mapagpatawad. Okay? Amen? Okay. Alam niyo po, palagi ko sinasabi ito, yung ang love po is one side. Pero yung nasa likod po ng love is forgiveness. Okay? Kaya hindi po pwedeng sabihin na love mo isang tao pero hindi mo naman siya pinapatawad. Okay? Amen? Hallelujah, tahimik na. Okay? Okay? And the next verse, behold, I am doing a new thing. Amen. And I declare to you, God is doing something new in your life. Merong bagong ginagawa ang Panginoon sa inyo pong buhay. Amen? Hallelujah. Hindi lang bagong cellphone, yung inyong mga attitude, babaguhin ng Panginoon para mas makatanggap ka ng mas higit pa sa cellphone. Amen? God is bringing something new and something fresh in you. So, sabi dito, do you not perceive it? Ibig ko sabihin nun, God invites you to open your eyes. Iniimbitahan ka ng Panginoon na ibukas mo ang iyong mata. Okay? To see the new things that He is doing para makita mo ang mga magagandang bagay na ginagawa niya sa iyong buhay. Amen? Kaya po, and then sabi dito, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. So ano po ibig ko sabihin nun? A way in the desert, ibig ko sabihin nun, God promises to provide a way even in the most challenging, impossible situation. Amen? So ano ba yung mga challenging na bagay na pinagdaraanan mo ngayon? Ano ba yung mga akala mo wala nang pag-asa, imposibleng mangyari, pero mga kapatid, hallelujah, God will always make a way when there seems to be no way. Amen? Hallelujah. Kaya po tayo ay umasa lamang. Patuloy po natin buksan ang ating po paningin. Okay? So ano po yung gagawin po natin? Let go of the past. Release any guilt. Okay? That holds you back from moving forward. And then be open to new things. Okay? God is doing in your life and be willing to step out from your comfort zone. Okay? Amen. Hallelujah. Yun po yung mahirap pagka-komportable ka na sa buhay. Hindi, okay na ako dito. Komportable na ako. Okay? Yan po yung challenge ko until now. Yung comfort zone. Okay? Kasi po, gusto ko po talaga, komportable lang ang buhay. Parang yung katabi mo lang. Ang sarap ng upo. Hindi ba? So, be open to new things and then pay attention to the sign of God's work and guidance in your life. Just pay attention. Alam niyo po, baka tinuturo na sa atin ng Panginoon, anak, iwanan mo na yan, dito ka na. Hindi, Panginoon, mas maganda dito. Sinabi na iwan mo yan, dito ka na. Ayan, hindi mo makita. Okay? And then, trust in God's provisions. Palagi po tayo magtiwala sa provision po ng Panginoon. Hindi ka dadali ng Panginoon sa isang lugar na kung saan hindi siya magbibigay ng provision sa iyong buhay. Okay? Amen. Hallelujah. Nakarating ka nga ng Macau. Di ba? 100 piso lang ang pera mo. Okay? Pero ngayon, hindi po ba? Hindi ka na nawawala ng 100 patakas sa wallet mo. Okay? Okay, amen. And then, praise God. So, kaya always believe that God is always actively working for your own good. Palagi po tayo maniwala na ang Diyos ay gumagawa palagi para sa ikabubuti mo. Amen. Hallelujah. Kaya minsan pag may pinagdaraanan ka, para sa ikabubuti mo yan. Kung minsan nawawalan ka ng pera, para sa ikabubuti mo yan. Para matuto kang magtipid. Amen. Hallelujah. Kung minsan nagkakasakit ka, para sa ikabubuti mo yan. Para matuto kang pangalagaan ng iyong kalusugan. Amen. Kasi kung hindi ka nagkakasakit, diretso ka lang ng kain. Hindi po ba? So, pagkain, uy, sama pala sa akin yan. Okay, natututo na tayo. Tama? Okay, amen. Okay, and then set new goals. Gusto po natin magkaroon po tayo ng maayos na pamumuhay, maayos na 2024, mag-set ka ng goals. Magkano bang gusto mong maipon bago matapos ang 2024 next year? Sino dito yung gustong magkasakit ng buwan-buwan? Wala. Hindi po ba? So set health goals.
Mag-set po tayo ng goals para sa... Kasi hindi din gusto nyo palagi nananakit yung batok ninyo. Okay? Hindi po ba? So set new goals. Tama po? So, dito yung gusto niyo maka-receive kayo ng blessing palagi kay Lord. Ayun. Okay, so set new goals. Anong goals po natin? Ano po ba yung magiging way ni Lord? Ano po ba yung dapat kong gawin para makatanggap ako ng blessing kay Lord? Of course, you have to meet Him on a day-to-day basis. Tatrabaho ko nga araw-araw eh. For a salary. Gusto mo blessing, tas ayaw mo makipagkita kay Lord? Tanongin ka tayo, pwede ba yun? Di ba? We want an everyday blessing. Of course, we have to meet God on a daily basis. Always remember, mga kapatid, setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Okay? Nag-goal ka nga pumunta ng Macau. Di ba? Nag-goal ka, hindi nagplano ka. So ano yung unang plano mo? Di ba? Passport. Bago makakuha ng passport, maraming kailangan. Kinakailangan mo ng picture. Kinakailangan mo pumunta ng, pupunta ba ng NBI? Ay, sorry Hindi ko. Okay, hindi po ba? So, DFA. Oh, hindi po ba? So, meron kang plano. So, ginoal mo. So, ngayon, naririto ka na. Nakarating ka na. So, it's the same thing with life. Kung meron kang gustong marating sa buhay, dapat nagpaplano ka. Alam mo kung ano yung dapat mong kailanganin para makarating ka sa lugar na patutunguhan mo. Okay? Kung yan man ay kalusugan, kung yan man ay savings, kung yan man ay business na yung pinapangarap, kung yan man ay papunta sa ibang lugar na gusto mo puntahan, you have to make some goals. Okay? Amen. Hoping that this day, 2024, makita ko na na-achieve nyo yung mga goals. Amen. Hallelujah. Praise God. So ngayon, how do we make our goals? Sabi dito, merong smart goals. Of course, we have faith. Pero ito po yung practical eh. Okay? So, yung S po, specific. Dapat mag-specific po tayo. Sa ating pong goals. Ano po talagang gusto mo sa buhay? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam. Paano mo mararating? Ang pupuntahan mo kung hindi mo nga alam kung saan ka pupunta. Tama? Paano mo makakamit ang mga bagay na gusto mong makamit? Hindi mo nga alam kung ano yung gusto mong makamit. Tama? And then, letter M is measurable. Dapat masusukat. Okay? By this time, next year, may asawa na ako. By this time, next year, mababa na ako ng 10 pounds. By this time next year, nakaipon na ako ng 5,000 pesos at patakas. Okay, yung iba, okay na sa kanila yun. Yung iba, lityo pero wala namang ipon. Okay. Letter A, should be achievable. Ano ba yung ma-achieve po natin? And then letter R, realistic. And then timely. Time-bound, ibig sabihin, meron tayong may time po talaga. Ibig sabihin, time-bound siya. Meron kang specific date para mo makamit yung mga bagay na yung pinagpipa. Hindi yung palaging, hindi, tsaka na lang, next years na lang. Okay? Ang dami pong taon. Hindi mo mauubos ang taon, baka kunin ka na ni Lord, hindi mo pa na-achieve yung mga pangarap mo. Kaya it's very important that meron po tayong sineset na time. Okay? Sa Proverbs 16:3, commit your works to the Lord, submit and trust them to Him, and your plans will succeed if you respond to His will and guidance. Okay? So, commitment. Nothing happens without any commitment. Okay? Amen? So, napakahalaga po that we should be committed doon po sa ating po mga goals. Without any commitment, wala po mangyayari sa ating po buhay. Okay? At ang nakakalungkot po niya, sino po yung mga magulang? Ayan, if we are parents, hindi po ba? Mahahawahan po natin yung ating po mga anak. Kaya, if we will be committed, makikita po nila yan, gagayahin din po nila yan. Amen? Kayo po yung modelo, kayo po yung magiging modelo. Kaya, sabi nga ni Sister Sarah, we are all celebrity. Okay? Sabi mo, celebrity pala tayo. Okay. Kasi po, napakarami po natin mga celebrity. Di ba? Kanina lang, meron tayong celebrity.
singer natin. Di ba? Celebrity po tayo last Sunday. Si Pastora Tracy. Okay, dati pong model sa New York. I invited her once again this coming Sunday. I hope na makapunta siya kasi po, meron po siyang engagement din after our service. So, continue to pray for it, okay? And then, create your future. Magagawa po ba natin yun, our future? Yes. How? By creating your plans. Magplano po tayo. So, ano po gagawin po natin pag tayo nagplano? I-break down po natin sa maliliit, actionable step and stay committed and focus on executing your plans. Okay? So, just imagine, gusto mong makaipon ng, for example lang, pera. Kasi madali lang tandaan pag pera eh. Di po ba? Okay? Pera. Halimbawa, gusto mo makaipon ng 3,600 a year. Next year. So, anong gagawin po natin? So, mag-ipon po tayo ng 300. Tama ba? Hindi. Magkano? Hindi, ano na lang, yung madali-dali na lang. Tama, 300. Tama, 300. Di mo ba? 300 times 12 is 3,600. Di mo ba? So, it's the same. Kung gusto mo makaipon ng 7,200, so, mag-ipon ka ng 600. Okay? So, it depends kung ano yung gusto ninyong ipunin. Mas maigi na yung may ipon kaysa sa wala. Okay? Amen? Hallelujah. And then, kaya po, it's very, very important for us na i-break po natin with action. Always remember that a goal without a plan is just a wish. Okay? Wish mo lang yan. Okay? Kung wala kang plano sa iyong buhay. Wala kang goal. So Psalms 37 verse 23, the steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord, and He delights in His ways and blesses His path. Okay? So ano po sa Tagalog? Sa Tagalog, ang hakbang na mabuti at matuwid na tao ay dinedireksyonan at tinatatag ng ating Panginoon. Tinataguyod. Wow, malalim yun. Tinataguyod ng ating Panginoon, and He delights in His ways. Okay? And blesses His path. At pagpapalain niya ang ating pong lakad. Amen? Sino dito yung gusto niyo lakad niyo pagpalain ni Lord? Lahat po tayo. Amen? Hallelujah. Kaya ibigay po natin sa ating po Panginoon lahat po ng ating po mga plano. And then lastly, take action. May goal ka, may plano ka, pero wala ka namang aksyon. Ano mangyayari? Di po ba? So dapat umaksyon po tayo. Gusto po natin ma-achieve po natin, magkaroon po tayo ng malakas na pangangatawan. Di po ba? Exercise, diet, matulog ng maaga, huwag masyado ma-stress. Okay? Para mabawasan ng stress mo, huwag ka masyadong tumingin sa salamin. Okay. Okay, amen? Take action, di mo ba? So napakahalaga that we should always take action. Okay, so gusto po nating financial goals, gusto po nating ibig sabihin, ma-promote po tayo, magpakasipag ka. Ba? Wala ka naman sakit, siklib ka ng siklib. Di ba? Matatapos na yung taon, so di kukunin ko na yung siklib ko, sayang. Di ba? So take action. Okay? And then, kaya po sa James 2:17, sabi po dito, so also, faith by itself, if it does not have works, is dead. Kung wala pong gawa, bali wala. Nag-isip ka ng pagkalalim-lalim ng iniisip mo. Goals. Sulat ka. Plan. Sulat ka. Tapos wala ka namang ginawang aksyon. Di ba? So niloko mo lang ang sarili mo. Di ba? Kaya, and then, one good example here is the prodigal son. Hindi po ba? Yung prodigal son, lumayas po siya. Alam po natin yung istorya, hindi po ba? Yaman po niya. Kaya lang, gusto niyang lumayo. Lumayo sa kanyang tatay. Lumayo sa kanyang pamilya. Gusto niya magliwaliw. Gusto niya magpakasarap sa buhay niya para walang magbabantay sa kanya. And then, of course,
Alam naman po natin na kung ano ang yung tinanim, ay yun ang iyong aanihin. So masama po ang kanya pong intensyon. Siya po ay nagpakasasa sa layaw. Um, pag marami kang pera, dahil mong kaibigan. Po ba? Naubos ang kanya pong pera, ang kanya pong yaman sa kanya pong mga kaibigan. Nung maubos na, iniwan na po siya mag-isa. And then ano po ang kanya pong ginawang hakbang? Di ba? He reflect on the past. Sabi po niya, mabuti pa doon sa lugar ng aking tatay. Meron akong kinakain. Kahit nga yung mga servants namin, kahit na nga yung may helper namin, mas masarap pa kaysa sa kinakain ko sa ngayon. Di ba? And then sabi niya, and then he let go of the past. Sabi niya, hayaan mo na. Basta, babalik na uli ako sa aking tatay. Kalilimutan ko na kung ano yung kahapon ko, na dati kahit na magpakaalila na lang ako, ay okay na sa akin. And then he set a new goal. Pupunta ako sa tatay ko. Huhingi ako ng tawad. Magpapakumbaba ako. And then he create a plan. Nagplano po siya sa kanya pong pagbabalik. And then he take action. Lumakad po siya. Alam niyo po mga kapatid, when you take action, when you create a plan, when you set new goals, magugulat ka na lang, God will surprise you na ang pagtanggap niya sa iyo ay kakaiba sa inaasahan mo. Amen. So it's the same thing with life, mga kapatid. So it's very, very important for us that we should always reflect on the past with gratitude in our heart and let go. Mga pangit, kalimutan na po natin. Kasi hindi naman makakabuti sa inyo yun. Palagi po nating isipin yung mga pangit. Yung ating po mga heartaches, disappointment, frustrations. And then, let's set a new goals. Number 1 po, i-goal po natin na mas lalo pa po tayong mapalapit kay Lord. Amen? Then create a plan. Wag na wag po tayo and then commit to that plan. Mag-commit po tayo. Let's commit that every week, kahit anong mangyari, we will try to go to church. But every day, babasahin ko yung devotion na pinadadala ni Pastor. But every day, I will be praying. Palagi ko mananalangin. Not because that you have a need for God. Mag-level up na po tayo. Doon po nananalangin po tayo dahil meron po tayong kailangan. Ngayon nananalangin po tayo dahil gusto po natin na tayo mapalapit po sa Kanya. Amen? And then, let's do it. Let's take action. Amen? Sino ba may natutunan ngayon? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for teaching us tonight. Bago po matapos ang taong ito, Panginoon, hallelujah, we will reflect on the past. We will reflect on your goodness. We will reflect, Lord God, sa mga bagay na ginawa mo sa akin po mga buhay, O God. Lord, kung ano man po yung mga bagay na nakasakit po sa akin, mga tao, Panginoon, na nagbigay po sa akin ng sakit, Lord God, ng dalamating ng lungkot, Panginoon, I let go of that, Panginoon. Pinapatawad ko na sila, katulad ng pagpapatawad mo sa akin. Lord, bago matapos ang taong ito, Panginoon, help me, Holy Spirit, with your guidance, to set new goals that is according to your will. Turuan mo rin ako, Panginoon, magplano. You know me, Panginoon. We don't have any ability, Lord God, to create goals, to create plans. But I believe, Lord, that you are in us, that you are with us, you will help us, O God, to do the things, O God, that will give glory to your name. And empower us, O God, to take action. Na hindi po maging tamad. To be committed, Lord, sa mga goals and plans, O Lord, that you will be bringing, Lord God, into our hearts. Hallelujah. We don't want, Lord God, to go back to the past anymore. We want, Lord God, to move ahead forward. Dahil alam namin na maganda, Panginoon, ang future namin nakasama ka.